Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating collective love reading. Sorry about that, guys. Medyo iba boses ko ngayon kasi medyo may sakit ako. So, anyway, collective to. Kung makarelate ka, kunin mo lang yung magre-relate sa'yo, magre-resonate sa'yo. Kasi pwedeng hindi 100%. Okay lang yun. May mga next readings pa naman. You might want to check ang aming Facebook page, Madam P. Ayan. I-search mo na lang yan sa Facebook. Pero baka hindi mo ma-search. Ang i-search mo, hashtag Unicorn Princess Tarot. Let's start. This is for the sign of collectives. Collective, wala tayong specific zodiac sign. Pwede ka makarelate, pwede hindi. Pag di ka nakarelate, ibigay mo sa iba ang reading. Ma-appreciate ko ang mga comment ninyo kahit heart-heart lang. Nag-ibigay yun ng boost sa akin, na parang natutuwa din ako kasi kahit may sakit ako, nagaganaan ako mag-reading, makita yung mga comment ninyo. 2 or more people is nakikita natin na possible ka-connect mo ngayon. And there's love here. Pero ayaw mo maghabol. Ikaw yung tipo ng tao na ina-admire mo lang maybe yung qualities, yung kaugalian, yung experience mo with those people. No, kung sino man ito mga kakonect mo, iba yung experience mo kay ganito, iba yung experience mo kay ganito, parang ganyan. Ano mo yung difference. And I feel like for now, meron kang mga plano na pwedeng isa dun sa mga kakonect mo na ngayon ay alam nila kung ano yung mga plano mo na yon. Maybe yung iba, usaping legal, usaping pera. Sino to person na kakonect mo pagdating sa love? Person na kakonect mo pagdating sa love. You do have your access granted and raising. Yung iba sa inyo, this could be, isa sa kanila could be a person which is kakonect mo sa social media for now. And the other one is either this person is avoiding you, iniiwasan ka, or ikaw itong umiiwas sa kanya. I don't know, may pag-iwas na ginagawa. I can see a lot of evil eyes, by the way. So, be careful. Pwedeng maraming naiingit sa'yo. Be sure to use protection. Ayan. Like what I am using right now. Ito, mga evil eyes to. Ma-avail mo to doon sa aming TikTok shop. Unipri. UNIPRI. I-search mo na lang. Doon nga pwede maka-avail ng mga products namin. All of that are blessed and cleanse and naritwalan niya mga yan, guys, especially nung nakaraang full moon, first full moon nitong January. Anyway, okay lang naman kung hindi, but make sure to protect yourself. Divine Masculine, grip is here. Ay, iba sa inyo may mga hindi ka mabitawan na bagay na tao na nagpapahirap para sa'yo, sitwasyon na nagpapahirap para sa'yo. And some of you, you need to let go, you need to get out of the situation. Yung iba kasi nasanay ka na, tsaka na-handle mo na ng maayos, alam mo na kung paano itong nagpapabigat sa'yo. Alam mo na kung paano. Like, may mga bagay ka dinideny sa sarili mo eh. For example, if this is a person nagpapabigat, nagpapahirap sa'yo, alam mo na pinahihirapan ka, hindi mo lang ma-let go. Dinideny mo sa sarili mo, pero alam mo, kitang-kita mo sa sarili mo na parang mali na or hindi na pwede, hindi na ito mag-work out. This person wants to visit you. There's a person na gusto kong makita.
bigla na lang dadating sa buhay niyo. This person wants to uh, biglang dumating and to surprise you, to give you this, beautiful day. Pwedeng yung iba sa inyo, masyado kang down, masyado kang nasa dark side. And then there's this person na gusto niyang pasayahin ka. Pwede ngayon napapasaya ka na niya. And then gusto niya ituloy-tuloy yun. Gusto niya may marating, gusto niya makasama ka. And I feel like dito sa connection na ito, I mean, this is the kind of person na ayaw niya ng maraming kasama. Maraming epal, sabihin na natin. Maybe maano siya. Mapili siya sa kaibigan, mapili siya sa pahihintulutan sa buhay niya. Maybe masyadong private na tao. Maybe this person wants to travel with you. And then there's this person with threatened nightlife, unconditional love. So, nakakita tayo ng unconditional love dito sa person na to. But to tell you what, you have to be careful. Although my love dito, I feel like this is kind of toxic. This person is full of pagtatago, full of not being honest with you. Pero yung iba sa inyo, kitang-kita mo na alam mo na kung ano yung tinatago niya. Ano yung talaga yung emotions niya. Sino ba talaga siya? Ano ba klase siyang tao? Alam mo na yun. But then, you are forced to pretending a person full of lies. Pwedeng alam mo na ganito itong taong to. And some of you, this is the thing na nagpapahirap para sa'yo. So what will happen in the near future for you, collectives? In the near future, I'm really, really sorry. Ito lang ang kaya ng boses ko. Kaya pagpasensyahan nyo na. You do have your crickets single and available. Soulmate. You have this soulmate energy. Paparating si soulmate mo. The one for you. The one that you should marry. The one that would give you the life that you deserve. Pero, you have to do something. Hindi ka pwedeng manatiling tahimik lang. Like, you have to do something. Done is here. Whatever this thing na natutunan mo, lesson sa buhay mo, na nakuha mo na yung mga dapat mong matutunan doon. You have to proceed doon sa panibagong chapter na ng buhay mo. And doon sa another chapter ng buhay mo, it's full of hope, full of happiness. Pero kailangan mo kasi basagin yung katahimikan. Like, you can't keep your mouth shut for too long. Alam mo, pag may mali. You need to do something about it. Itong connection na to, very, very, fated soulmate connection. Pero si soulmate kasi, makakarating siya or dadating siya sa buhay mo once the karmic lesson is done. And if the karmic person nakakonect mo ngayon is already done, na feel mo na tapos na, yun dapat mong matutunan dito sa person na to, yung dapat niyang gampanan sa buhay mo. It's time for you to let go, move on, and forget about this person. May another person na dadating sa buhay mo at siya na ang magpapasaya sa'yo. So be open pagdating sa love. And if you don't feel like you are loved ngayon sa situation mo, maybe hindi iyan ang tamang person para sa'yo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.